Si VP Sara nakiusap kay President Bongbong Marcos na ikansela ang amnesty at ang peace talks laban sa mga di pala laban. Peace talks para sa CPP, NPA, NDF. Ito na mga kotsero, first time magkaroon ng magkahibang pananaw sa governance ang Uniteam. Ano kaya mangyayari dito? Ano kaya mangyayari, guys? Tingnan natin. Ito yung sinabi sa balita kanina. Basahin natin. VP Duterte tells Marcos resuming peace talks with communist rebels an agreement with the devil. Ano sinabi? Nakakatawa to si ABS-CBN, no? Si VP ISD. May VP. Si Presidente, Marcos lang. Ayaw nyo talaga bigyan, no? Ayaw nyo talaga igalang si Presidente, no? Kakadiri talaga, ABS. Anyway, panood natin yung balita ng News 5. Kinokontra ni Vice President Sara Duterte ang peace talks ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines. Kinwestiyon din niya ang pagbibigay ng amnesty sa Mara Enriquez. Mr. President, the government's statement with... Wait lang. Ito naman si Ed Langaw, sabi, kinokontra. Kino-question ni VP Sara. Hindi ba pwedeng nakikiusap lang? Hindi ba pwedeng nakikiusap lang, Ed Langaw? Intrigero ka rin no? The NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Yan ang matapang na pag-question ni Vice President Duterte sa pagbabalik ng peace talks ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Sinabi niya yan sa kanyang speech para sa ika-5 anibersaryo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Dagdag pa ng bise, napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. Okay. Nitong November 23 nang lumagda sa joint communique si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at kinatawan ng NDFP na si Luis Halandoni sa Oslo, Norway na pagkasunduan nilang muling buhayin ang peace talks. Babalangkas din ang framework na maglalatag ng mga dapat iprioridad sa peace negotiation. Bukod dyan, pinuna rin ni VP Sara ang pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos ng amnesty sa mga rebeldeng grupo. Kaya panawagan ni VP kay PBBM, we appeal to your power to review these proclamations and agreements. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Hinihingi namin ang pahayag ng Malacanang sa issue pero wala pa silang tugon. Gayon din si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Sa gitna niyan, nagpahayag naman ng suporta si House Speaker Martin. Nauna ka pa? Naglabas agad ng statement to si Martin. Patawa naman to si Martin Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details mo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Imagine mga kotsero, tahimik ang executive. Tahimik ang Malacanang. Malacanang yun
Tahimik ang Malacanang, tahimik ang OPAPRO ni Carlito Galvez, ni General Galvez. Tahimik. Yung OPAPRO, yung Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and something. Unity yata o Union. I forget. Basta yun. Basta yung OPAPRO. Yung OPAPRO, yun ang departamento o yun ang opisina na humahawak sa peace process at sa NTF-ELCAC. No, yun. Yun yung responsable doon. Tahimik sila. Tahimik pa. Wala pa sila sinasabi. Tapos ito naman na nagsalita. Ano naman to? Ang hilig sa media, sir. Sa negosasyon sa NDFP. We support 100% our President's policy in the peace talks. And it is also perfect timing. It is Christmas. It is the time for peace. At sa hiwalay na pahayag, sinabi niyang matapang na hakbang ang peace talks sa makakaliwang grupo sa pagkamit ng kapayapaan at pagkakaisa. Hindi na nga umubra yan eh. Dinaniya matatakot. Ilang taon na may peace talks sa Reds eh. Wala naman nangyari. Ilang taon na merong peace talks with the Reds. Ano nangyari? Nga. Na makipag-usap sa mga rebelde kung alam nating malakas at matatag ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Giit pa ng House Speaker, higit pa sa politika ang negosasyon. Ito aniya ay pagkakataon na hilumin ang pagkakawatak-watak sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline. Okay. Sige. Wala pa nga statement ang Malacanang. Nangunguna na tong Kongreso. Masyadong bida-bida Jollibee. Anyway. Ay, nako. Panoorin natin yung buong video ni VP Sara. Maikli lang naman. 3 minutes lang naman to. Baka kasi merong mga bagay na ni-leave out o hindi isinama ni News 5. So, panoorin natin to. Tuloy itong intro. Wala yun. Okay. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya, subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan.
Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Yan yung sinabi ni VP Sara. Yan. Meron namang ano dito, tawag diyan. Transcript. Tagal ko inisip, 'di ba? Meron naman transcript dito sa gilid. So, anytime you want to read it, kung ayaw nyo panoorin, di basahin nyo na lang dyan sa tabi. Okay, but anyway, mga kotsero, meron pong dalawang anggulo itong panawagan ni VP Sara. May dalawang anggulo to. The peace talks na nangyari sa Oslo, yun nagpirmahan sila na pag-aaralan na kung paano mag-enter uli sa peace talks. So, that's isang anggulo yun ha. Tapos pangalawang anggulo yung amnesty. So dalawang topic po itong tinuhog ni VP Sara sa kanyang statement. Ngayon mga kotsero, this is the first time, I believe in the 2 years na si VP at si Presidente na nagkaroon sila ng seemingly conflicting perspectives. Sa pananaw natin, nagbabanggaan yung perspectives nila. So, we need to break this down further. Okay? Kasi mga kotsero, malamang sa malamang, ang magiging ending nito, papalabasin ng mga dilawamping CPP na, ito yung ebidensya na watak na ang unity mo. Nagkakaiba na sila sa kanilang mga proklamasyon, etc. So malamang sa malamang diyan ang direksyon nito. Tapos yung mga hyper DDS, yung mga yung walang ibang tama kundi si Digong lang. Sasabihin naman nila, yan, kasi mali-mali yung policy ni Marcos, kaya ganyan. Weak talaga, weak president, ganyan. Buti pa si VP Sara, may bayag, ganyan. Yun ang sabihin ng mga hyper DDS. Kasabihin naman ng mga hyper loyalist, lalo yung mga new loyalist, ano ba yan si VP Sara? Ganto, ganyan. Akala mo parang hindi na nirespeto si Apo, ganyan. Si Apo BBM, ganto, ganyan. So, I'm sure this will be another point of contention for everyone. Pero, mga kotsero, personally, ako lang to on a personal level, I partially agree and I partially disagree kay VP Sara. Okay, umpisahan natin doon sa partially agree. I partially agree na yung peace talks ay dapat nang itigil. Huwag nang gawin yung peace talks. It's a pointless exercise. It's an exercise in futility that has been done for a long time. Matagal na kasing ginagawa yan pero walang bunga na maganda. Panahon pa lang ni Ramos, panahon pa lang ni Cory, panahon ni Estrada, panahon ni GMA, panahon ni Panot, puro peace talks, walang nangyayari. Even the first 3 years ni Digong, may peace talks pero walang nangyari. So, ako personally, let's abandon the idea of peace talks. Ako lang yan. So, doon sa punto na yun, agree ako. Ito pa isa. Malabong umusad ang peace talks kung ganito ang demands ng NDFP. Papakita ko lang sa inyo kasi para kayo mismo ang maghusga. Ang gusto ng NDFP ay eto. Bago pa mag-umpisa ang peace talks ang gusto nila, bago makapag-umpisa na pag-usapan ang peace talks, una, tanggalin ang terrorist designation ng CPP, NPA, NDF. Huwag na raw silang tawagin terorista at hindi sila huhulihin bilang terorista. Number 1. Pangalawa, ang gusto nilang gawin,
buwagin ang NTF-ELCAC. Pangalawa. Pangatlo, palayain lahat ng political prisoners na higit 800. May pang-apat pa yan. Yung pang-apat ay tanggalin din ang mga kaso ng NDFP members. Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Hindi lang nilista dito ni Inquirer, pero kasama yun dun. So, agree ako kay VP Sara na sa una pa lamang, nakakaloko na tong CPP, NPA, NDF. Ang gusto nila, sa kanila lahat ng pabor. Sa umpisa pa lang. And that will never, ever, ever happen. At kung administrasyon natin ay nasa tamang katinuan, pati sa peace talks, tama si VP Sara na wag na nilang pakinggan ang CPP, NPA, NDF. Abandon the peace negotiations. Contrary sa sinasabi ni Martin Romualdez. Ang hindi pagpapakita ng tapang ang pakikipag-usap sa mga terorista. We should never negotiate with terrorists. So, as far as the peace process is concerned, yung peace talks is concerned, doon disagree ako kay VP Sara. Agree pala ako kay VP Sara. Agree ako doon. And I would want to see the administration of President Bongbong Marcos to have the same conviction. Sana magkaroon din ng kaparehong conviction ang Marcos administration when it comes to the peace talks. Okay. So that's number 1. Yun yung sa anggulo ng peace talks. Okay? Pangalawang anggulo, yung anggulo ng amnesty. Sa anggulo po ng amnesty, mga kotsero, disagree po ako kay VP Sara. Sa punto ng amnesty. Bakit? Kasi po mga kotsero, ang amnesty po ay hindi para sa mga rebelde. Ito po ay para sa mga surrenderies. Ito po ay isinulat para bigyan ng pagkakataon ang mga former members. Lalakihan natin. Paano ba ito lalakihan? Wait lang. Ito na lang. Para bigyan ng pagkakataon ang mga former members ng CPP, NPA, NDF. Ibig sabihin, mga sumuko na silang mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF. So dahil sumuko na sila, I think bilang pagtanaw ng kanilang kanilang effort para magbagong buhay. Let's allow them to have a new life. 'Di ba? Pero mga kotsero, ito po kasi ang hindi kadalasang napag-uusapan pagdating sa amnesty. Ito pong parte na ito. Pagdating po sa amnesty, mga kotsero, ay merong mga exempted. Meron ng mga kaso na hindi applicable sa amnesty. Meron po. Ano po yung mga kaso na yon? Unang kaso ay yung mga tao na nakasuhan na ng RA 9372 o Human Security Act of 2007 or ang bagong version nito, ang Anti-Terror Act of 2020. Yun po yung unang hindi qualified for amnesty. Pangalawang hindi qualified for amnesty, yung mga gumawa ng krimen shall not cover kidnap for ransom, massacre, hindi to kasama sa amnesty yung mga rebelde na gumawa ng mga krimen na to, kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes against chastity as defined in the revised penal code, crimes committed for personal ends, violation of RA number 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito nakasulat na pala. Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, grave violations of Geneva Convention of 1949, and those identified by the United Nations as crimes that can never be subject of amnesty, such as genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearances, and other gross violations of human rights. So, ibig sabihin, mga kotsero, ito pong dalawang paragraph na to ay hindi counted sa mga taong gusto ng amnesty.
Kung gusto nila ng amnesty, dapat hindi nila nagawa itong mga to. Ang bibigyan lang ng amnesty, mga kotsero, ay mga tao na naging miyembro ng CPP, NPA, NDF because of their political beliefs. Dahil lang sa kanilang paniniwala at pagtitiwala sa CPP, NPA, NDF. Wala nang iba. Pumatay sila, lumaban sa military dahil sa CPP, NPA, NDF. Hindi dahil CPP sila, NPA sila, ginawa nilang mang-rape, ginawa nilang mang-kidnap for ransom, ginawa nilang mang-massacre, maging at kung ano-ano pa, nagbenta ng drugs, etc., etc. So, sa aspeto po ng amnesty, disagree po ako kay VP Sara. Doon, sa aspeto ng amnesty. So, mga kotsero, in summary, meron bang mali sa sinabi ni VP Sara? Wala. I don't see anything wrong with what she said. She expressed her opinion. She expressed her position, rather, hindi pala opinion. Sinabi niya ang kanyang posisyon bilang co-chairperson ng NTF-ELCAC. At dahil nga sa kanyang personal na experience nang makita niyang isang bata na inatake ng CPP, NPA, NDF. So, hindi natin siya masisisi kung meron siyang ganong kasidhi na reaksyon laban sa CPP, NPA, NDF. At meron din siyang ganitong klase na pananaw sa CPP, NPA, NDF. So, hindi natin siya masisisi doon. There's nothing wrong with that. Although, siguro naman malaya rin tayong umagree or dumisagree kahit sinusuportahan natin siya, di ba? Malaya tayong umagree or dumisagree. At sa dalawang punto na kanyang inihain, generally I agree with VP Sara for the most part. I think this is the first time na dumisagree ako sa kanya on one point. At yun lang, yung punto lang ng amnesty. I disagree because bilang mga former rebels, dapat binibigyan din sila ng pagkakataon na ma-reforma ang kanilang buhay. At kung wala naman silang ginawang krimen na dahil tinake advantage nila yung kanilang pagiging CPP, NPA, NDF at pasok naman sila dun sa qualification ng amnesty, why not? Kasi sumuko naman sila. Di ba? Let's give them that chance to reform. So, yung sa amnesty, disagree ako kay VP Sara. And, you know, I guess, ganun talaga. Hindi ko siya masakyan dun eh. Okay lang yun. Pero, ito sa kabilang side, yung sa peace talks, 100% agree ako kay VP Sara dyan. I agree that it is a pact or an agreement with the devil na walang sasabihin si CPP, NPA, NDF na para sa kapakanan ng bayan, na uutuin na naman nila ang taong bayan, palalabasin na naman nila na masama ang Pilipino, ang Pilipinas, ang gobyerno, etc., etc. Gagamitin lang nila tong pagkakataon na ito para magpalakas muli ng kanilang puwersa. Sana po, wag na po itong pag-isipan pa ng ating gobyerno at i-cancel na agad nila itong sa peace talks. Contrary sa sinabi ni Martin Romualdez na ito ay isang matapang na pagharap sa CPP, NPA, NDF. No, it is not. We have been doing this for X number of years and it has never, ever worked. Hindi siya umubra ever. So, please lang. Please lang. Huwag na natin itulak to. Yung amnesty, walang problema doon. Para sa akin lang naman, no? VP Sara has a different opinion. Pero sa side ng amnesty, wala akong problema doon. Okay lang yan para sa akin. Si peace talks, may issue ako doon. Agree ako doon kay VP Sara. Kailangan talaga itigil ang kahibangan ng peace talks na yan. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero. Please don't forget to subscribe to our Coach Jared YouTube channel and to follow us on our Facebook page as well. God bless all of you and see you in our next Coach Jared Live. Okay, see you next time. God bless and goodbye. Bye.